Magandang umaga po, Pete. So, dumakan na po tayo sa ating mensahe po sa umaga pong ito. So, ang ating lahat po ng ating mga mensahe, para sa ating lahat yan po. Kasama tayo lahat. Kamisan, mga sermon, pati ako nasa sermon, mga kapatid, kasama sa ating lahat yan. So, ating pong mensahe ngayon, yung nakalagay sa chart. Excuses yan natin. Alam po natin sa matagal lang po tayo nabubuhay sa mundo, ano po? Minsan nagkakaroon talaga tayo ng excuse sa mga bagay na ating ginagawa. Halimbawa, dahil nagtatrabaho, at kayo nagkasakit, so bibigay mo yung excuse mo sa iyong tatanggapin nila, kayo magsisiklib ka, okay yun, di ba? Kaya nandun tayo nasa elementary, lalo kami nasa elementary, kayo nasa nag-aaral, tapos gusto mong pumunta sa CR, sasabi mo sa madam mo, mag-excuse sa kanya. Okay, kanya, umalis ka muna. Umalik ka rin, kanya, di ba? So, yun natural na bahagi ng ating buhay ko minsan. Tayo nag-excuse tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Sabihin, hihinto ka muna sa ginagawa mo dahil meron kang dahilan. Kanya. Pero on the other hand, kung minsan, meron tayong excuse na di excuse. Kaya wala gawin yung gusto mong gawin, kaya sasabihin mo ito, kanya. Yung po ang punto ng ating pag-aaral po sa umaga pong ito, yung classic excuse na yun. Na meron tayong dapat gawin, pwede mo nagagawa, kahit ito sasabihin mo, kanya. Yun po sa Ecclesiastes, try natin. Tagalog po na, po. Kapag kayo gawa ng panata sa Diyos, sa Old Testament kasi meron silang tinatawag na oaths, kanya. Pag sinabi mo yan, kailangan mo siya gawin. Huwag kang magpaliban ng pagtupad sapagkat sa'yo walang kasiyahan sa mahangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Hindi yung panata na nakakisa natin. Halimbawa, yung nanay namin, natusok sa mata yung si Ronnie noon. Tapos pupunta siya taon-taon noon doon sa Smuan. Dahil yung patron saint nung na itungkol sa mata. Hindi yun ang sinasabi rito sa Old Testament. Mas mabuti pa na hindi ka gawa ng panata kaysa ikaw ay gawa ng panata at hindi tumupad. Huwag mo kaya na kain ka ng iyong bibig sa pagkakasala at huwag mo sabihin sa harapan ng anghel na yun ay isang kamalian. Bakit magagat ang Diyos sa iyong tinig at sisiraan ang gawa ng iyong mga kamay? Sa maraming mga panaginip, sa maraming mga salita ay walang kabuluhan. Ngunit matakot ka sa Diyos. Dito po sa English, when you make a vow, meron silang vow. To God, do not delay to pay it, for He has no pleasure in fools. Pay what you have vowed. Ito para pag may utos ang kausa ni Moises, na kumisa, halimbawa, may lilinisin sa karumihan ng isang Hudyo, at sinabi ako magbabayad dyan nga, mabayaran mo. Yun ang sinasabi niya. Better not to bow than to bow and not pay. Do not let your mouth cause your flesh to sin, nor say before the messenger of God that it was an error. Why should God be angry at your excuse and destroy the work of your hands? For in the multitude of dreams and many words, there is also vanity, but fear God. Ito sinasabi niya. Huwag magalit ang Diyos kaya sa yung excuse. Kanya. Sabi, hindi totoo excuse yun. Dahil kung totoo yan, hindi siya magagalit. Kung ba, tayo po ay nagkasakit, hindi tayo nakasamba, hindi magagalit ang Diyos. Dahil totoo naman yung excuse, yun ba? Pero halimbawa, tinatamad ka lang, kasi hindi ka sumamba, that's not an excuse. Kasi sinabi mo sa Diyos, magagalit siya sa iyo, kanya. So ito ba nakikita natin dito, huwag magalit ang Diyos sa ating dahilan, kanya. Na hindi natin nagawa mga bagay na dapat natin gawin. Yan ang sinasabi ni Solomon. Alam niyo, madalas gumamit ng excuse yung mga bata. Bata sila Di ba, bata tayo, bakit tayo gano'n? Gumagawa talaga tayo ng excuse kung tayo nasa kabataan. Yung gumagawa ng excuse yung mga bata. Kasi bata pa sila Ililit lang po yung binasa natin kanina. Alam niyo, gumagawa ng excuse yung mga bata. Hindi yung gano'n ng mga bata Pero hindi tayo mga bata. Sabi, hindi natin dapat gawin yung galong klaseng excuses katulad ng mga bata. So, kung sinabi natin, lalo sinabi natin sa Diyos,
kailangan natin gawin. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew, let your yes be yes, kanya, and your no be no. At yung labis pa doon, kay galing sa masama, kanya eh. So, kung sinabi mong yes, kailangan totoong yes yun. Kung sinabi mong no, kailangan totoo yung no ka mo. So, tignan po natin mga halimbawa. Para naman magkaroon tayo ng basiya, na gano'n nga ang sinasabi ng Diyos na ayaw niya mga excuse na dahilan bago natin gawin, dapat natin gawin. Si Aaron. Ang context po nito, si Moises, umakyat siya sa bundok, kinausap niya ng Diyos, at nagtatagal siya doon. Itong bansang Israel, kalalabas lang nila sa lupain ng Egypto, nagtatanong siya, ano nangyari kay Moises kanila? Babalik mo ba yun? So, anong nangyari sa mga taong ito? Nagpagawa sila ng Diyos-Diyosan kay Aaron. Sabi natin. Na sinabi ni Moises kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo? Na dinalhan mo sila ng isang malaking kasalanan. Pareho sila nagkasala. Yung bayan na nag-request kay Aaron, nagawa sila ng Diyos-Diyosan, at siya mismo. Dahil kasi ginawa niya eh. Sinabi ni Aaron, wag mag-alab ang galit ng aking Panginoon. Kilala mo ang taong bayan at sila'y mahilig sa kasamaan. Ganyan. Sapagkat kailan sinabi sa akin, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises na ito, ang lalaki na kalabas sa amin mula sa lupay ng Egypto, ay di namin alam kung ano nangyari sa kanya. So ganito lang makita natin ang karakter ng bayang ng Israel mula pa noong una. At aking sinabi sa kanila, sino mang may gintot, ayun pa rin ito. At kanila magbinigay sa akin, at aking iniyagi sa po, at lumabas ang guyang ito. So nagdadahilan si Aaron. So sinabi ng bahay sa akin kanya, ay sinunod ko kanya. Pero hindi dapat gawin ni Aaron yun. Dahil alam ni Aaron kung ano yung totoo, di ba? Especially si kapatid ni Moises, at nakatatandang kapatid. Si Moises ang pinakabata. Parang sinasabi ni Moises, hindi mo ba alam, mali yun. Eh ba't ka sumunod sa kailang kasamaan? So excuse ni Moises, ni Aaron, kasi sinabihin nila ako, gawag ko sila ng Diyos. Kasi baka sinabi pa ni Aaron, kasi ikaw nagtatagal ka kanya. Hindi nila alam, magbabalik ako o hindi. Pero hindi tinanggap ni Moises ng Diyos yun. At si Aaron ay naparusahan dahil nagkasala siya, di ba? Ay excuse niya, ay sinabi sa akin kasi ng bayan ganyan. Ito po, magkalam natin ng totoo. Kung alam mo yung totoo, sasabihin ng tao, hindi, gawin mo ito. Kung wala mo mali yan, hindi mo gagawin. Yun ang dapat mo gawin. Yung ginawa niya eh. Hindi kasi bayan, kinausap ko niya. So ito yung siya excuse na hindi tatanggapin ng Diyos. At definitely, hindi tinanggap ng Diyos si Aaron. Yung si Aaron ay nangunguna sa Israel, katulad ni Moises, hindi niya gagawin yun. Mangunguna siya at pakita sa bayan, hindi natin dapat gawin yan. Sapagkat ang Diyos, isa lang ang Diyos. Ilang araw lang ito, o ilang panahon, sabihin ng Diyos sa Mount Sinai, huwag kayo magkaroon, mag-iswaliman sa akin kanya. Tapos gumawa sila lang ganito. So hindi dahilan ang sinabi ni Aaron. Hindi lang si Aaron. Si Saul. Si Saul ay isang hari. So siyempre kung isang hari, kaya pinili ka ng Diyos na maging hari, dahil ikaw mangunguna sa bayan at hindi ang bayan na mangunguna sa iyo. Hindi ganoon ang hari. Ang hari sinusunod, hindi ang hari sumusunod. Siya pang nangunguna sa bansang Israel eh. Dapat siyang sundin, hindi siyang sumunod. Tingnan natin. Nung nagtira sila ng ilang mga hayop para sunugin, bilang ay susunugin sa Diyos. Tinanong siya ni Aaron, sumunod ka pa kanin sa Panginoon? Sabi natin. Bakit hindi mo sinunod ang tingin ng Panginoon? Kasi sabi niya ni Saul, pagpalaya ka ng Panginoon, sinunod ko tinig ng Panginoon, ganyan. Bakit hindi mo sinunod tinig ng Panginoon? Kundi ikaw ay tumaluhong kasamsam at ginawa mong masama sa paningin ng Panginoon. Bakit sinabi niya ikaw? Kasi siya yung hari. Siya nangungunat. Ginawa niya. Ba't mo ginawa? Kanya araw. Sinabi ni Saul kay Samuel, aking sinunod ang tinig ng Panginoon. At ako'y pumunta sa dahang pinagsusuguan sa akin ng Panginoon. Aking dinala si Agag na hari ng Amalek at ang aking pinatay ng lahat ang mga Amalekita.
Ngunit ang taong bayan ay kumuha mula sa mga samsam, sa mga tupat baka na pinakamabuti sa mga itinalagang bagay, yung pangindog sa Panginoon mong Diyos, sa Gilgal, ganyan. Yung dalawang bagay ang hindi ginawa ni Saul. Sabi ng Diyos kay Saul, patay mo lahat. Wala kang ititira. Ganyan. Pati ang hari, pati mga lalaki, babae, pati mga sumususot, at mga bata, patay mo lahat. Kaya pati hayop nila, patay mo lahat. Ganyan. Eh sabi ni Saul, sinunod yung tinig ng Panginoon. Ganyan. Kaya paano niya sinunod? Eh meron silang tinira. Anong excuse si Saul? Ito ang problema ng mga excuse na ito. Hindi nila tinatanggap na sila nagkamali. Ibinibigay nila doon sa iba ang pagkakamali. Ang nagkamali rito, primarily, ay si Saul. Kung di siya pumayag, hindi gagawin ang bahay niyo. Hindi, papatay nila lahat. Siya nga hari eh. Di ba siya sumunod? At sasabihin niya, yung taong bayan kasi, ganyan eh. Ang taong bayan ang kumuha mula sa samsam, sa mga tupat baka na pinakabuti sa mga itinalagang bagay yung panandog sa Panginoong Diyos sa Gilgal. Tinanggap pa ng Diyos yung exercise na hindi. Ang naging dahilan, si Saul ay nalis ng Diyos bilang hari. Dahil useless siya, useless. Pinili ng Diyos si Saul para manguna sa bansang Israel. Pero sa sitwasyon na ito, ang taong bayan ang nanguna kay Saul. Dahil itong gusto namin kaya siya sumunod. Dapat siya sundin ng bayan. Pero hindi siya pwedeng sundin ng bayan. Bakit? Sa mismo nagkamali eh. Hindi niya pinatay si Agag. Dapat ay pinatay niya. Eh siya, sa mismo hindi siya sumunod. Kaya paano mangyayari siya sundin siya ng bayan? Tinira mo yung kanya, hindi kuha rin kami. Para corruption na sa pamahalaan niya. Nakita nila yung pinakamataas. Corrupt, yung nasa baba. Hindi magkukurap din. Ganun ang nangyayari dyan. So, tinanggap pa ng Diyos sa excuse. Hindi. Tinanggal siya bilang hari. Pato si David ay pinipili ng Diyos bilang kapalit niya, nag-guard siya kay David. At gusto niyang patayin si David. So, hindi na tinanggap ng Diyos yung excuse na ito ni Saul, mga kapatid. Tingnan pa natin. Dito po sa talinhaga na ito, mayroong piging. At sa oras na nga po na sinugod niya ang kanyang alipin, upang sabihin sa mga hinamyayan, gali kayo, sapagkat ang lahat ay handa na kanya. Sabi, excited yung may piging. Okay na kanya, taagin mo na sila. Ano ang sagot? Kung silang lahat ay pare-pareho nagsimula magdahilan. Isipin po natin, lagay natin sa ating sariling, lagay natin ang ating ito sa ating paa, o sa ating sapatos. Hindi ka magagalit to. Kaya kami siya sinasabi ng mga nag-iimbita, sabihin lang niyo kung confirm. Kanya. Baka nag-present, tayo lang dumating. Iyan ang nangyari dito. Ngunit silang lahat, pareho-pareho nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan ko umalis at tignan nyo. Hiniling ko sa iyo na pagpaumanhin mo ako. Pero pwede mo lang gawin kinabukasan. Hindi naman namaalis ang bukid, di ba? Pangalawa, sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroon ako upang sila isubukin. Inihiling ko sa iyo na papagpahumanhin mo ako. Pwede mo rin gawin yung kinabukasan, di ba? Sinabi ng iba ako nagpakasal, kaya hindi ako makakarating. Ganyan, ibig sabihin, gahanin mo muna kami, ganyan. Eh, pwede rin mong gawin yung kinabukasan. So, in other words, hindi tinanggap doon ng ganyan niya. Ano nangyari doon kung tutuloy natin? Ang sabi ng kanya, sige kanya, kahit sino, papunta mo rito. Kasi yung inibitan niya, hindi nila tinanggap eh. Actually, talinaga na yun ay talinaga para sa mga Hudyo. Sila ay niyanda ng Diyos para tanggapin ng Panginoon. Nung dabating pa, hindi sila tinanggap. So, sino ngayon nakarating? Yung mga hentil. So, nagdahilan din sila. Ganito, ganyan. Hindi nila tinanggap ng Panginoon mga dahilan na yun. Dito po, sa Matthew chapter 25, merong nagbigay ng talent. Yung Panginoon na yun, sa kanya 3 alipin. Yung isa 5, isa 2, isang isa. Ito mong talent na ito, hindi ito abilidad. Ito'y pera. So yung 5, kung sasummarize natin, yung 5, naging 10. Yung 2, naging 2. Yung isa pa rin. So anong dahilan niya? Kaya ako'y natakot at ako'y umalis at tinago ko sa lupa ang talento mo. Ito, iyon ang iyo.
Anong problema ng excuse na ito? Yung excuse na ito, lumalaban sa kanya eh. Kung natatakot ka sa Panginoon mo, dapat nga sana pinagsikapan mong lumago yung iniwan niya sa'yo. Hindi ba? Bakit niya tinago? So, anong nangyari sa kanya? Yung talento niya, binigay doon sa may 10. Kasi ang dahilan niya, hindi tatanggapin ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin, bakit yung 5, nagawa nila yung bagay 10? Bakit yung 2 kanya, nagawa nila laging 4? Ba't ikaw isa-isa pa rin? Kung tunay ka natatakot sa akin, sabi ng Panginoon niya, dapat sana, kahit na in-invest mo yan sa mga mahalakan lang pera, kanya, di naglumago yung pera ko, kanya. Bakit ka tinago mo, di mo ginawa? So, yun na excuse na hindi tinanggap ng Diyos. In other words, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, ng mga kakayahan, etc. Gamitin natin yan, kanya. Hindi tayo magka-next pagdating ng Panginoon. Natatakot ako siya, wala akong ginawa. Ha? Kung natatakot tayo sa meron kang gagawin. Definitely, natatakot ka eh. Baka magalit sa yung Panginoon mo. Nagalit ka sa kanya. Na wala siyang ginawa. Yung sa talento na ibinigay sa kanya, pinagkatiwala sa kanya ng kanyang Panginoon. Yung dumating ang Panginoon sa lupa, hindi siya tinanggap. Yung sa John chapter 15 verse 22. Kung di o dumating at nagsalita sa kanila, hindi sila nagkasala. Subalit kayo, wala na silang matadahilan sa kanilang kasalanan, ganyan. So, sige niya, kung di o dumating at nagsalita sa kanila, hindi sila nagkasala, kanya. Subalit kayo, wala na silang matadahilan sa kanilang kasalanan, ganyan. Dahil alam na nila kung ano dapat nilang malaman. Dahil sinabi ng Panginoon. Yung mga Gentiles sa Romans chapter 1, verse 18 to 20. Meron ba silang madadahilan sa Diyos? Kaya hindi kami naniniwala sa Diyos kasi ganito, ganyan, ganyan. Hindi, wala silang dahilan. Tingnan natin. Sapagkat ang puntang Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Sa pamagitan ng kailang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y pinayag ng Diyos sa kanila, ganyan. Kilala nila kung sino ako, ganyan. Dahil pinakilala ko ang sarili ko sa kanila. Lahat ng mga bagay dapat nilang malaman, sinabi ko sa kanila ganyan. So wala silang madadahilan ganyan. Wala pa nalikahin ng sanglibutan ang kanyang walang kapangyarihan at pagkat Diyos, bagamat di nakikita, ay naunawa nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang madahilan ganyan. Dalang dahilan, bakit wala silang madahilan? Lahat ng mga bagay na pwedeng malaman sa Diyos, sinabi ng Diyos, number 1. Number 2, kung nakita nila kanya ang mga bagay na nalikha, dapat naniwala sila sa Diyos kanya. Kung tinanggapan ng Diyos, yung kailang dahilan, na pinalitan nila ang kalalatian ng Diyos, na kalalatian ng mga bagay na nilikha lang ng Diyos. Hindi pinabayaan sila ng Diyos. So, di tinanggap ng Diyos yung kanilang excuse na binibigay nila, bakit hindi sila naniniwala sa Diyos. Kaya yung mga tao noon yun. Paano ngayon? Meron tayong obligasyon sa Diyos, di ba? Actually, minsan nagiging makitid ang pagtingin natin sa obligasyon sa Diyos. Nalilimit lamang sa oras na ito, yung pagsamba sa Diyos. Nakikita lang natin yun. Pero actually, hindi. Maraming obligasyon sa Diyos. Ngayon, meron ba tayong ginagawa dahilan? Pagka hindi natin nagagawa yung ating personal na obligasyon sa Diyos. Para sumunod tayo sa Kanya. Meron. Marami sa tao, hindi ko alam Kanya. Ay, hindi ko alam Kanya. Siya na, hindi ko alam Kanya. Pero hindi natin pwedeng madahilan yun. No Old Testament, pwede pa sa Old Testament, maraming mga kasalanan ng hindi pinasin ng Diyos. Dahil hindi pa lubusan ng pagpapahingin sa Kanyang katotohanan. Pero ngayon, naipahayag niya Kanya. Through these times of ignorance, God overlooked. But now, commands all men everywhere to repent. Because He has appointed the day on which He will judge the world in righteousness by the man whom He has ordained, nilang ating Panginoon. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead. Di wala na tayong pwede sabihin, hindi ko alam na. Sapagkat itinuro na sa atin Kanya ang katwiran. Otherwise, kung hindi pa nalalaman ng tao ang katwiran ng Diyos, hindi tayo pwedeng katulad ng Diyos.
O, unfair naman yun. Ano ba siyan yan? Eh, sinabi lang niya. So, hindi pwede sabihin, hindi ko alam ka. Sabi, kailangan mo tanggapin kung tinaral sa atin. Kailangan mo paniwala kung mabawa ka sa Biblia. Hindi pwede sabihin, hindi ko kasi alam kanya. Kahit nga sa eskwela, hindi pwede dahilan yan eh. Bakit ka bumagsak? Hindi po kasi alam kanya eh. Hindi nabagsak ka talaga. Eh, tinuro ko sa'yo, sabi ng teacher, di ka nakikinig. Hindi ka nagbasa ng assignment o libro mo, kanya. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko alam. Meron tayong obligasyon na malaman natin, hindi mo ba? Hindi mo pwede sabihin, hindi ko alam. Kaya nga sabi niya, panahon ng kamangamangan. Tapos na yan, kanya eh. Hindi na pwede yan, kaya kailangan inutos sa lahat ng tao na magsisi. Kanya. So, yung pagdating po ng kahatulan ng Diyos, hindi pwede sabihin ng mga hindi sunod sa Ebanghelyo, hindi ko kasi alam, kanya eh. Sabi nga ng kasabihan, ignorance excuses no one. Hindi mo pwede sabihin, hindi ko alam. Kailangan mong malaman. Kaya hindi mo pwede sabihin, hindi ko po kasi alam, kaya gano'n na nangyari. Hindi tatakipin ng Diyos yung ating excuse pagka gano'n. Ala akong panahon. Ito po ang pinaka-convenient na binibigay natin ng excuse. Kuminsan totoo, wala tayong panahon. Wala tayong magagawa, hindi ba? Pero kuminsan, pwede naman tayong gawa ng panahon. Sabi niyo mo, tingnan niyo yung excuse nung naganyaya. Eh, meron akong bukid kanya. Eh, pwede mong gawin bukas yun eh. Hindi mo nawawala yung bukid mo eh. Pero magkataon na yung baka kanya, kailangan sa bukid, pwede mong gawin sa susunod na araw yun, di ba? Pero, pag minsan, yun ang sinasabi natin. Wala akong panahon. Minsan, kahit sa akin. Hindi ko, wala akong panahon nga. Actually, baka hindi totoo, wala tayong panahon eh. Wala lang tayong ginagawang panahon minsan. Pero bakit mahalaga na huwag natin gawing excuse yan? Ala tayong unlimited time. Ang oras sa isang resource na pag nagamit na, hindi mo na mababalik. Unfortunately, ganun eh. Pag nag-iisip ako minsan, siyempre minsan nag-iisip tayo, hindi mo na mababalik yung nakaraan panahon. Naisip mo na lang, yun na nangyari nung kay 18 years old, 20 years old, naisip mo na lang yun. Pwede mo na siya mababalik. Tapos na eh. In other words, kung ang panahon ay hindi natin mababalik, samantalahin natin yung panahon. Hindi mo pwede sabihin wala akong panahon. Nakakatawa yung isip na ito, mga puti. Hindi ko alam, hindi magagatag Diyos sa atin. Baka sabihin ng Diyos, bakit sa ibang bagay may panahon ka? Nakakagawa ka ng panahon, sa akin hindi ka, delikado yun, di ba? Kung sasabihin mo sa asawa yun, wala akong panahon eh. Tapos nakita niya, tinawag ka ng barkada mo, sumama ka, ba't may panahon ka? Nakikita ko sa YouTube yun, minsan nakakatawa eh. Nagagagat siyang misis niya. O ba, sa paggarado, may panahon sa akin, wala ka niya. Tingnan natin sa Ephesians 5:16. Na sinasamantalang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama kanya. Redeeming the time because the days are evil. Ibig sabihin, no? Samantalahin natin ang panahon na pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ang panahon ay masama kanya. Kung wala tayong gagawin, masasakop tayo ng kasamaan ng ating panahon. Kaya doon sa Acts chapter 2, iligtas nyo yung sarili nyo sa likong lahing ito, kanya, samantalahin nyo. Dahil hindi natin hawak ang ating panahon. Kahapon pumunta kami sa Borol na yung kapatid ng tatay. So yun ay isang example. Ang panahon ay nawawala. Pag wala, dating araw, wala tayong panahon. Ito yung delikadong sagot sa atin ng Diyos. Wala kang panahon. Okay, sige, wala ka ng panahon. Talagang wala ka na magagawa ng Diyos. Malungkot po yung mga gano'n. Kumisan, siyempre, pag may burol na mga kamag-anak na hindi Kristiyano, hindi man natin pinakita malungkot na sa kanya, hindi ba? Naalala lang sa kamag-anak mo. Pero siya tayo kaisipan, kawawa siya. Dahil wala na siyang panahon na ligtas yung sarili niya. Kasi samantalahin natin ang panahon sa paglilingkod sa Diyos. Kasi baka dumating araw, wala na nga talaga tayong panahon. Pag dumating na yung panahon, na wala na tayong panahon. Dito sa Hebrews, sabi yun. Sabi niya, kayo magbago habang may tinatawag na ngayon. Dadating araw, wala na ngayon. Kaya puro kahapon na lang. Di kayo isang memory na lang. Di wala na talagang panahon. Basahin natin. Dito po sa Hebrews chapter 3. Hindi po ko nakakamali. Ito lang po napapansin ko pagka kay nakakaedad. Although hindi naman madalas. Madalas makalimutan ko sa kung nilagay
Yung aking sa suklay, nakaka-frustrate yun. Wala ka talagang memory kung saan mo saan nilagay. Dito po sa Hebrews chapter 3. Dito po lang kakamali na po. Dito sa verse 7, kanya. Ngayon, kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyo papagmatagasin ang inyong puso, gaya lang sa pag-iimagsik kanya. Gaya lang sa araw na pagsubok sa ilang. At doon ay sinubok ako ng iyong mga ninuno, bagaman takita nila aking gawa sa loob kanya. Sabi nito. Dito pa rin po sa verse 13. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw abang ito'y tinatawag na ngayon. Ganyan upang walang sino man sa iyo ang papagmatagasin na pagiging madaya. Anong necessary inference, no? Kailangan kayo magbayuhan ngayon. Baka bukas wala na ngayon. Kanya. Wala lang pagkakataon na gawin pa yung magpayuhan tayo sa isa't isa kanya. So we have to redeem the time dahil sila ang panahon. Kaya hindi natin pinasabing wala kang panahon. Kung minsan wala talaga tayong panahon. Dahil yun ay the excuse, yun ay realidad. Pero yung excuse ay meron kang panahon, pero hindi mo gagamitin. Yun ang excuse. Huwag natin gawin yun, kapatid. Pangatlo, na makita natin. Meron naman akong ginawang mabuti kanya. Pag nangangaral tayo sa mga tao, yun ang sasabihin nila. Siguro maliligtas ako kanya. Kasi meron naman akong ginagawang mabuti kanya. Hindi ko naman kinakalimutan ng Diyos. Siguro naman maliligtas ako. Yan ang pagkaraniwang sinasabi ng inaaralan. Hindi kanya. Hindi naman ako lubos ang masama kanya. Actually, kung ginagawang mabuti kanya. Ginagawa niya ng excuse niya. Hindi ng dahilan niya. Nasaya po natin. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit. Kundi gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Sa araw na yun ay marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan, gawa kami ng maraming gawang mga pangarihan? At kung magkaganipahin ko sa kanila, hindi ko kilala, kailanman, lumayo kayo sa akin. Kaya yung gumagawa ng kasama, anong naisip ng tao? Ang sinasabing gumawa naman ako ng mabuti, yun ay sa kanyang sariling kaisipan na mabuti. Ba, hindi mabuti sa Diyos. Tingnan niyo, dito, yung sinasabi nila dito, ito naman ay ginawa sa pangalan ng Diyos eh. Pero hindi tinanggap ng Panginoon dahil hindi talaga ito ang mabuting bagay na dapat nilang gawin. Minsan ang inisip natin, gumawa naman ng mabuti kanya. Walang masama kung gawa ka ng mabuti. Pero kailangan gawin ng buong kabuuan ng kalooban ng Diyos. Hindi lang ilang ginawang mabuti. Kailangan gawin natin ng kabuuan ng kalooban ng Diyos, mga kapatid. Tingnan niyo, si Cornelius. Itong tao ito, pag binasa natin ang kanyang pag-uugali, wala na tayo masasabi sa kanya. Basahin natin. Sa Caesarea ay may isang lalaki ng pangalan Cornelio, isang centurion tinatawag na pulutong Italiano. So ito isang kapitan. Sa isang dalang tawan niya. Ay isang tao masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sangbahayan, naglilimos na marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Kung itong excuse ni Cornelius, mailigtas na ako ngayon, tignan naman yung ginawa ko. Kung binabasa natin ito, ano po masasabi mo? Doon sa ginawa ni Cornelius, wala na. Pero naligtas ba siya? Hindi. Tingnan niyo sa Acts 11 verse 14. Ito ang sabi ng anghel kay Cornelius. Magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ang buong sangbahayan mo. Magsabi ng anghel na ito sa kanya, narinig ng Diyos kanya ang iyong panalangin. So, ang panalangin ni Cornelius kasi maligtas. Narinig ng Diyos kanya. Kaya sinugo niya si Pedro para siya kaliligtas niya. So, ibang mabuting ginawa niya ay magliligtas sa kanya. Hindi. Nakatulong siguro dahil nakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Pero kailangan pa rin sumunod sa Ebanghelyo para siya maligtas. Di ba? Hindi pwede excuse sa Diyos. Hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Kanya ako naman ay nananalangin palagi. Kaya walang masama doon eh. Pero kailangan natin gawin kung ano talagang dapat natin gawin para tayo maligtas. Wala naman tayong sinasabi nagkasala kapag nanalangin ka eh. Wala naman. Pero kulang ginagawa mo.
Ito ginawa ni Cornelius kulang. Ano yung kulang? Hindi pa siya sumunod sa Ebanghelyo. Niya. Kailangan siyang sumunod para maligtas ang sarili niya at ang kanyang sambahayan. Ay, ginawa naman niya. So, ba naligtas siya? Oo. So, hindi natin pa sabihin, gumagawa naman ng mabuti. Hindi rin tatanggapin ng Diyos ang excuse na yun. Hindi naman lang kasing sama ng iba. Tandaan po natin, ang kaligtasan natin, hindi natin kino-compare ang ating sarili sa iba. Hindi tayo malilit sa ganung paraan. Hindi tayo nagiging mabuti sa harapan ng Diyos dahil hindi tayo kasing sama ng iba. Walang bearing sa Diyos yun. O kung nga, mabuti kung hindi ka sama ng iba, pero hindi ka pa rin mabuti sa harapan ng Diyos. Tingnan po natin sa Galatians chapter 6. Kung subukin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkaroon ang kanyang dahilan upang magmalaki ay sa kanyang sarili lamang, at hindi sa kanyang kapwa kanya. Oh, sorry mo magkampare yung sarili mo sa iba. Kung nakagawa ka lang maganda, ay sa sarili mo lang yung kanya. Sa verse 9, Luke chapter 18. Isinalisay niya ang talinahang ito sa ilan na nagtiwala sa ilang sarili na sila yung matutuwid at hinahamak ang iba kanya. Hindi natin pwede sabihin, hindi naman ako kasing sama ng iba. Naalala natin yung dalawang na nanalangin sa templo, yung isa ay isang mananingin sa buwis, at yung isa ay isang pariseo. Ako hindi ko kasi pala ng tao ito kanya. Hindi ko kasi samahan ng tao ito kanya. Tinanggap ko siya ng Diyos. Hindi, tinanggap niya yung mananingin sa buwis. Dahil sabi niya, hindi ako dapat kanya tumingin sa langit kanya. Dahil siya nagpapangbaba. Hindi rin natin pwede sabihin niya. Pero hindi tayo kasing sama ng iba, sa sarili mo lang yun. Pwede sa tingin ng Diyos. Ang masama sa Diyos ay hindi yung namamatay tao, hindi yung masama sa Diyos lang. Ang masama sa Diyos, pag hindi ka sumusunod sa Kanya, bigay masama sa Kanya. So, hindi pwede sabihin, hindi naman ako kasing sama ng iba. Lahat ng mga yon, sa paningin ng Diyos, lahat sila masama. Dahil sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Hindi natin pwedeng hamakin yung iba. Kahit Kristiyano na tayo, minsan naging tukso natin yan eh. Dahil Kristiyano tayo, hinahamak natin hindi Kristiyano, di ba? Pero hindi mo natin gawin yun. Sabihin, hindi tayo kasing sama ng iba. So, bilang panguli. Diba, ano mga excuse natin? Yung ating pride at pangsariling kalooban, selfishness, yan ang nagtutukso sa atin minsan para gawa tayo dahilan na huwag natin gawin ang ating obligasyon sa Diyos. Huwag natin gawin yun, kapatid. Pangalawa, pag hindi natin nagawa ang ating gawain na mabuti, tandaan natin, ang pinag-utos sa atin ng Diyos, yan lahat ay mabuti. Walang masama dyan. Kaya kapag sinasabi ng iba, bakit ka nagbabasa ng Biblia? Wala namang masama. Wala namang tinutunog masama ng Biblia. Walang obligasyon na pinagagawa sa atin ng Diyos na masama. Lahat ay mabuti. Lahat na pinagagawa sa atin ng Diyos ay hindi makikinabang ang Diyos. Hindi natin sabihin na may utang ang loob ng Diyos sa akin kasi sumamba ako ngayon. Hindi naman para sa Diyos ang pagsamba natin, di ba? Ito'y para sa atin. Para tayo maligtas sa Kanyang harapan. Yung ating pagpupuri at pagsamba, gusto ng Diyos yun. Pero pag ginagawa natin yun, ay para sa atin. Para tayo maligtas sa harapan ng Diyos. So, pag hindi natin nagawa ating gawain na dapat gawin, ito'y kasalanan sa Diyos. Hindi tayo maging exempted sa Kanyang pagpaparusa sa atin. Basahin natin. James chapter 4 verse 17. Kaya sino mo nakakaya ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Yan ang mas mahirap na kasalanan. Kasi yung hindi mo ginagawa, iniiwasan mo dahil masama, walang problema yun. Pero yung mabuti na hindi mo ginawa, mas mahirap yun. Minsan, meron ka sa sitwasyon na may pagkakataon ka, tapos hindi mo ginawa, tapos iisip ka, di kaya nagkasala ka. Samantalang pagka iniwasan mo lang yung masama, automatic. Alam mo, sama yun eh. Pero hindi mabuti na hindi mo nagawa. Yung mas mahirap na kasalanan niya. Iyan ang majority na magdudulot sa mga tao ng kapahamakan. Di nila ginawa yung mabuti na dapat nilang gawin. Kahit tayo mga Kristiyano, kung alam natin siyang bagay siyang mabuti, ito yung utos ng Diyos sa atin, hindi natin ginawa, kakasalim din tayo sa Diyos.
Romans chapter 2, 5 to 6. At hindi tayo binibinigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat nung tayo mahina para sa tamang para sa Kristo matay, para sa masasama. Yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Niligtas tayo ng Diyos. So, kailangan natin gawin ng mga bagay na pinautos sa atin ng Diyos. At alam natin ang kalooban ng Diyos. Ito ang advantage natin sa hindi-Kristiyano. At tutuloy ng disadvantage natin sa hindi-Kristiyano. Both sides. Advantage, dahil alam mo mabuti ang kalooban ng Diyos. On the other hand, alam mo ang kalooban ng Diyos, hindi mo ginawa, at disadvantage sa atin yun. Meron kami nakausap, patay na siya ngayon. Nang binata pa ako, sabi niya, ba't pa niyo ko pinuntahan? Ba't nangaral pa kayo sa akin? Bakit ka na? Binigyan niyo ako ng obligasyon, kanya eh. Dati tahimik ako rito, kanya. Ngayon, ginulo niyo ako, kanya eh. Hindi ka namin ginulo. Sinasabi lang namin kung ano yung totoo. Na dapat mong gawin, kanya. Sa kanya, tahimik na siya dahil hindi niya alam kung looban ng Diyos. Parang advantage sa kanya, hindi ko alam, kanya. Eh tayo, advantage alam natin. In the sense na hindi natin siyang gawin. On the other, pag hindi mo nagawa, disadvantage sa atin yun. Kasi alam mo, hindi mo ginawa. Sabi rito, kasalanan yun, ganyan. So, ang gawin natin, sumunod po tayo. Instead of making excuse, misa sa ating sarili lang, dahil yun ay personal mo lang na gawin, o sa iba, may ibang kapatid, o ibang tao, o sa Panginoon, o sa ating kasalanan. Now, definitely, lalo na sa ating Panginoon, sa ating hindi na tatanggapin yun. Sa ating kapwa-tao, pwede pa nilang tanggapin eh. Kasi di ba nila alam kung anong talaga sitwasyon. Pero ang Diyos at ang ating Panginoon, ang Espiritu Santo, alam nila yung totoo. Ang ating tunay na sitwasyon. So, hindi tayo maaaring gumawa ng dahilan na hindi dahilan. Pagka talagang dahilan, tatanggapin naman ng Diyos yun. Hindi naman pinagagawa sa atin ng Diyos ang isang bagay na hindi natin kayang gawin. May sakit ka, hindi ka makakasamba, hindi mo kayang magsamba. May sakit ka, di ba? O namang tatanggapin ng dahilan ng Diyos. O kaya, naglalakad na yan, hindi ka nakarating. Nasa bus, hindi ka nakaabot sa pagsamba. Pero gusto mo sumamba. Tatanggapin ng Diyos yun. Dahil wala kang control sa pagkakataon na yun. Pero kung meron tayong control sa isang bagay at ginawa natin dahilan, yun ang pinag-uusapan natin. So bakit natin sinasabi ito? Tukso sa atin yun, kapatid. Ito ang presyo ng buhay sa panahon na ito. In-imagine ko yung panahon, unang panahon, na mas simple pang buhay, walang maraming dahilan ng tao, no? Wala akong time. Maraming time yung tao, no? Wala siya na ginagawa, eh. Di nung dumulad tayo at nagiging hectic ang ating buhay, ang ating panahon nung simula, nagiging scarce resource ang panahon sa atin. Kaya naging mas stressful at mag-challenge sa atin ang pagsunod sa Diyos sa panahon natin ngayon. Pero regardless, kailangan pa rin tayo sumunod sa kalooban po ng Diyos. So simple lang po ating mensahe. Isa paalala lang ito sa ating lahat. Huwag natin kalimutan. Dahil meron tayong goal, gusto nating maligtas, so kailangan nating gawin. Huwag natin magdahilan kung hindi naman talaga ito yung dahilan sa harapan ng Diyos. Challenge sa atin lahat yun. Hindi natin pwedeng katulad ng kapatid, dahil hindi man natin alam yung context ng kanyang dahilan, dahil hindi natin alam buong picture, pero hahatol lang tayo ng Diyos. At alam niya yung kabuuan ng ating picture, mga kapatid. So ito pong ating mensahe sa umaga po ito.